Mapagpalang umaga, kaibigan ng Biyernes. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. So, almusal ko time. Ito, palabok. Nabili lang po dyan. Kape. Tinitimpla lang po ito. Yung hindi yung 3 in 1 ha. Nagmumula sa pulbos ito, tinitimpla ko. Yung cheese, palaman. Ito naman yung lalagyan ng palaman, pan. Yan pang tatlong pirasong tinapay. No? Kainin ko rin yan. Yan. Ayun, pan. So, lahat ng inyong nakita mga kaibigan, amen, ang Biblia ng mga pastor. Ang nagbibigay talaga ng pagkain sa tao, buong mundo. Ang nagbibigay, basahin ko po sa Biblia, ito yung tinuro ng Panginoong Yesus para tayo pong mga tao, kilalanin natin ang Diyos na siya pinagmumulan ng ating kinakain. Ang nagpaliwanag po, ang nagturo sa atin, ang ating Panginoong Yesus. Ganito nakalagay sa Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw. Yon. Ang Diyos po nagbibigay pagkain ayon sa ating Panginoong Jesucristo. Si Pablo naman, dito pa rin sa unang Tesalonica, basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo, na apostol ni Jesus chapter 5 verse 16. Magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. So maliwanag po sinabi ng Panginoong Yesus, ang ating kinakain na araw-araw mula sa almusal, tanghalian hanggang hapunan. Ngayon iba na. May merienda pa na isingit na sa buhay ng tao. So lahat ng yan, merienda man yan, o pagkain man ng almusal, tanghalian, hapunan, lahat yan provided by God. Kasi siya po ang Diyos Pinaglahanan niya tayo ng pagkain. Wala pa tayo, hindi pa tayo nalilika. Nilikha na niya ang langit at lupa. Lahat ng nandito sa lupa, ang Diyos ang lumika sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Para yun ang ating gagamitin. Kaya kung meron man kayong kinakain, yun ay dapat ipagpasalamat nyo po sa Diyos. Kasi Diyos po ang nagbigay. At sabi ni Pablo, yan ay kalooban ng Diyos. Ang alin daw po kalooban ng Diyos? Kayo laging magpasalamat. Hindi niya sinabi pamisan-misan, kundi sabi, lagi kayong magpasalamat. Sa lahat ng pagkakataon, kakain ka, di pasalamat ka. Kahit anong pagkain nasa pag ng mesa ninyo, kaibigan, kumain,
magpasalamat kayo bago kayo kumain. Kahit saan kayo mapunta. Kami ganun ang ugali namin. Kung sa bahay man kami nandoon, bago kami kakain, pasalamat kami. Kung sa mga food chain kami kakain, sa mga mall, ganun din, pinapasalamatan muna namin ang Diyos bago namin kainin yung in-order namin. Kasi Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ayon sa kasulatan, yan po yung pagkilala ng ating Panginoong Yesu-Kristo at ganun din ang kanyang apostol na si Pablo na tayo magbigay ng pasalamat sa kanya. Mahirap po bang pagpasalamat sa Diyos? Hindi naman siguro. Bakit po? Yung kakilala mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, kung magbigay, kung todo pasalamat ka eh. Kung minsan, bubulahin mo pa eh. Ano? Di po ba ganon? Bubulahin mo pa yung kapitbahay mo para bibigyan ka uli sa susunod. Kulang na lang, patipit. Alikan mo. Bakit ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay ng pagkain, ba't hindi mo kayang pasalamatan? Ito malaking problema ng tao. Alam nyo, sa lumang tipan pa, pinag-uutos na ng Diyos yan. Na tayo magpasalamat. Hindi lang yon. Pinakikilala na ng Diyos na yung pagkain galing sa Kanya. Sabi ko nga po sa inyo, bago niya likahin ng tao, ang lahat ng bagay ay nilikha niya para meron na tayong yung pangangailangan natin sa araw-araw, kumpleto na. Siya lumikha ng lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata. Mula po sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31. Kung meron kayong Biblia, basahin nyo po, nandun lahat. 5 araw, nilikha lahat ng kailangan ng tao. Pag-6 na araw, nilikha ang tao, nilagay sa gitna ng garden ng alamanan, sa ikapito, at nagpahinga ang Panginoon Diyos, sabi doon. Kaya walang dahilan para hindi kayo magpasalamat sa Diyos. Kung hindi kayo marunong magpasalamat, nung araw naalala ko, in public ang nakalagay sa Biblia kung magpasalamat kayo, sabi ni Pablo. Pero pag hindi kayo nagpapasalamat, di demonyo kayo kako. Aba, may nag-comment pala. May nag-comment noon. After ng aking pangangaral in public, sabi niya, saan mo naman mababasa yung ganito? Na yung hindi marunong magpasalamat, mga demonyo sila. Ayan. Tapos tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba sa Biblia kako? Hindi siya sumasagot eh. Nagpakilala siya. Muslim ako sabi niya. Muslim ka pala kako? Tanungin kita uli, naniniwala ka sa Biblia? Hindi siya sumasagot. Ako na sumagot. Hindi ba yung mga Muslim hindi sila naniniwala sa Biblia? Paano kita sasagutin kako? Kahit sagutin man kita, hindi ka rin maniniwala kasi ginagamit ko Biblia kako. Ikaw ginagamit ninyo Quran. Hindi ba kako? So paano yan? Di iwanan na kita kako. Kahit anong ipilit mong alam niyo po, yung mga Muslim hindi naniniwala sa Biblia unless na yung Muslim convert ng Christian. Kung convert na siya ng Christian, naniniwala na siya sa Biblia, naniniwala pa siya kay Jesus. Kasi tinanggap na niya si Jesus, pero hanggat hindi nila tinatanggap si Jesus, hindi sila maniniwala sa Biblia. Lalong hindi sila maniniwala sa sulat ni Pablo. Kasi ang mga Muslim, sabi nila kay Pablo, sinungaling Isipin niya. Pero si Pablo, hindi po nagsisinungaling. Meron siyang isang sulat na sinabi niya, ito'y totoo, sabi niya. Hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos sasabihin nila sinungaling. Tanong ganito, nabuhay na ba sila ng buhay si Pablo? Bakit nila alam na si Pablo ay sinungaling? Kayo po, tanungin kita kaibigan. Sige, halimbawa, Muslim ka. Ang sabi mo si Pablo sinungaling. Tanong, nabuhay ka na ba noong panahon ni Pablo? Paano mo siya? Kaya ewan ko anong nila kay Pablo. Kasi po si Pablo, marami siyang sinulat na hindi nila kayang tanggapin. Yan ang totoo.
Yan ang totoo. Hindi nila kayang tanggapin ang sulat ni Pablo. Kaya tawag nila sa kanya sinungaling. Ito babasahin ko Unang Timoteo 1:15. Si Pablo nagsulat ito. Ano nakalagay? Okay, ito. Sa verse 15, basahin ko po. Sabi ni Pablo, totoo ang pahayag na ito. O, kita nyo? Sabi ni Pablo, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. O, kita nyo po? Ang problema, hindi sila naniniwala kay Pablo. Kaya sabi nila sinungaling. Sabi ko nga po, limbawa, ikaw kaibigan, Muslim ka, sasabihin mo sinungaling si Pablo. Tanong ko nga, nabuhay ka na ba sa panahon ni Pablo? Nakita mo na ba ang karakas niya? Yan ang malaking problema pagdating sa reliyon. Nakita nyo po? Totoo ito. Unang Timoteo 1:15. Kung may Biblia po kayo, basahin nyo. Ituloy nyo, may kadugtong yon. Pero yung intro lang ni Pablo, inano ko. Sige, kain muna ako. Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mo ang almusal sa umagang ito sa akin. Amen. Sa ngalan ni Jesus, amen. Praise God. Masarap. Bigay ng Diyos Hindi naman nagbibigay ng Diyos ng hindi masarap. Tao lang ang reklamador. Ang tao, mayroon na siyang kinakain na nagre-reklamo pa. Wag. Mayroon na kayong kinakain, huwag na kayong magreklamo. Kain po tayo. Cheese, lalagyan natin yung pandesal ng cheese. Tinitignan ko yung dalawang aso ko. Kasi pinakain ko na sila. Nauna pa kumain yung aso ko. Ang pagkain nila dog food. Pero inaaluhan ko po ng atay ng manok at balon-balunan ng manok. O kaya atay ng baboy. Dalawa yung aso ko. Ang mga po sila, lahi silang Shih Tzu, pero hindi sila pango. Yung
mabanguso. Sabi nila nga sa akin, hindi raw puro na mix na. May yung mix, alam nyo po pag minix, ibang lahi, ganon. Pag nagalaga yung mga aso, alagaan nyo ng gusto. Yan ang pwede kong ipayo. Kung hindi nyo kayang alagaan, huwag kayong mag-alaga. Kahit na maganda yung aso, huwag nyo alagaan. Dahil maging kawawa lang sa'yo. Ako ganun po. Kaya nung nagkaroon kami ng aso, una isa lang, ngayon nadalawa na. Winter at Summer ang pangalan nila. Alagang-alaga ko sila araw-araw. Pagkain at paliligo. Saka mga injection at vitamin. Baka kagat man ito. Huwag ka matakot dahil meron silang anti-rabies kompleto. Parang tao. May doktor. May listahan, may record. Pag pupunta ka sa vet, may record. Ibang klase. Pati aso, high-tech. Kaya yun lang ang masasabi ko. Talagang sa simulat mula naman talaga mabait po ako sa aso. Pero kumakain ako ng aso nung araw. nung makamundo pa. Talagang kumakain po ako ng aso. Ako mismo nagpabili ako ng aso Kinain namin. Pero ngayon ayoko na. Tapos na. Kaibigan, like. Share na share. Ano pa? Kayo po mga na-sharean, mag-share kayo.
Di naman po masama mag-share ng kagaya nitong video nakikita ninyo, napapanood, napapakinggan. Bakit? E tungkol po sa salita ng Diyos ito eh. Nangyayari po yung nakasulat sa Mateo 4:4. Anong nakalagay doon? Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ay, bigla akong dumigay. Na nabasa natin yung ulit na nata, nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi lang tayo sa tinapay. Ibig sabihin ng tinapay, ito ang ating pangangailangan araw-araw. Sitsa. Kundi dapat tayong mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw. Maliwanag po ano? Yang pagkain, dalawa. Salitang, kaya dalawa ka ako. Yung isa, physical. Yung isa, spiritual. Yung kinain kung nakita nyo, yun po yung sa physical. Para lumakas yung aking katawan. Yung sa spiritual, ito po yung salita ng Diyos. Basahin ko po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, nababasahin ko lang po. 1:6:63. Ito po. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Period. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. 1:6:63. Kumakain na ako ng pagkain. Ay, nakita nyo, tinapay, may palaman pa, pan, kape, meron pang palabok. Para sa physical. At yung salita naman ng Diyos, ang sabi ni Jesus, spiritual ito. Hindi natin nakikita, pero naririnig natin. Ano sabi niya? Ito ang nagbibigay buhay. Dumigay na. Kasi nagsasalita ako habang kumakain ako. Natural, yung hangin pumapasok. Kaya dinidighay ko, ano? Maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus. Hindi lang tayo nabubuhay sa Mateo 4:4. Sa tinapay, symbolizing ng ating pangangailangan araw-araw. Kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Yan ang maganda. May salita ka ng Diyos, mayroon ka pang pagkain physical. So, accomplish ka nga. Yung katawan mo, dahil kumain ka, lumakas ito. Paano naman yung katawan mo sa loob? Kung hindi ka mabubuhay sa salita ng Diyos. Mayroon pa salita ng Diyos, binasa ko. At narinig nyo. Di accomplish. Thumbs up tayo dyan, kaibigan. Amen? Amen. God is good all the time. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po, isa lang ang aking pakiusap, kaibigan. Hindi naman masamang mag-share gaya nito. Like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo sa iba. Bakit ko sinabing ganon? Kesa naman mag-share kayo ng mga marites at maritos dyan eh. Ito na
lang i-share nyo. Oh, di ba? Oh, anong tingin ninyo? Hindi naman ako pangit Guwapo. Oh, yung mga nakakakita sa akin, mas lalo kang aanga sa kanilang salita kapag nagpupuri sila sa akin. Makakapaginig po tayo ng awitin kay Kristo lang. Ayan Iyong muka't mga balakid sa iyo'y nakapaligid. Di mo alam patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang yung ating ginagalawan, puno ng sama at mga karahasan. Naglalayo sa Diyos na may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang sa mga bighating may hangganan. Lagi mo pakatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang Amen. Kay Kristo lang. kapahingahan. Amen. Amen. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang. Mateo 11:28. Come to me, all of you. Sabi ni Jesus, may problema ka, come to me. Come to me. Sabi niya, hali kayo, may mga problema. Mateo 11:28. Kay Kristo lang. Tandaan niyo yan, kaibigan. May problema ka, inaanyayan ka ni Jesus. Ano sabi niya? Halika! Kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen! Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na
Mateo 11:28. Ito po sabi ni Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yun po ang assurance. Ang assurance, kapag lalapit ka kay Jesus, ano sabi niya? Bibigyan kita. Hindi niya sinabi pahirapan ka. Hindi sabi niya, bibigyan kita. Eh, sino may sabi niyan? Yan, si Jesus. Oh. Ngayon, ayaw niyong maniwala kay Jesus? Ayaw niyong maniwala kay Pablo? Eh, bahala na kayo. Buhay niyo yan eh. Kanya-kanya tayo ng buhay. Kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Binabasa ko lang po yung nasa Biblia. Sabi ni Jesus, Alika! Oh. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating munting video about almusal, about spiritual food. Kaibigan, sana po i-share nyo. Sana po meron kayong natutunan. Sana po nagustuhan nyo. Sana i-share ng i-share sa iba. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. Di po ba gwapo?